mga Timby! So this is Mimi's Fun Times 34. So ayan, ang topic natin today is about sa isang OFW dito sa Hong Kong na nagtrabaho at bumaba sa kanyang amo. At sa masamang palad ay naharas po siya sa live niya. Dahil nga sabi ng amo niya, gusto ng amo niya na i-check yung mga bag niya bago siya umalis. Pero hindi po pumayag si Kabayan dahil po gusto ni Kabayan na may police or security guard or isang CCTV camera bago sila maghukay ng kanyang mga bagahe. At ayun na nga guys, sa masamang palad ay abuso po si ate doon sa live niya dahil nasaktan po siya ng kanyang employer habang tumatawag yung employer niya sa agent niya. So ito po yung video, i-share ko po sa inyo, pero ito po ay nakamute dahil po baka ma-detect tayo or baka ma-copyright tayo sa video na yon. So i-explain ko na lang sa inyo kung paano siya hinaras sa kanyang amo. At ito na nga guys, pipakita ko sa inyo yung video. Yan po ang video ng isang OFW dito sa Hong Kong na nag-live sa kanyang Facebook account. At ayan na po, at hinaras po siya ng kanyang amo at tumawag po yung amo niya sa agency pero mali pong ang pag-approach ng kanyang amo sa kanyang katulong. So, ayun na nga guys, at nagsakitan po, sinaktan po yung kabayan natin dito sa OFW, dito sa Hong Kong. At sa masamang palad, ay nakulong naman po yung babaeng employer niya. So, ayun na nga ay pumunta si kabayan sa mga malalapit na agency na para tuluyang ikaso yung ano niya, yung kaso niya laban sa employer niya about doon sa pananakit at mental health niya na nararamdaman niya. At iyon na nga guys, lumapit si ate sa consulate, sa immigration para i-blacklist yung amo niya. At doon na nga ay nakulong din yung amo niya ng ilang araw kasi nagpiyansa at nakalabas na din. So, yun na nga din, sabi ng amo niya, or narinig ni ate na magpapa-interview daw yung amo niya sa social media or sa TV. Hindi niya na-confirm kung saan, pero alam niya, magpapa-interview daw. So, yun na nga guys, ang masakit doon, nagpunta siya ng consulate at nagsabi yung consulate na if ipatuloy niya yung kaso, magbabayad siya sa attorney. Alam niyo ba kung magkano yung bayad sa attorney sa consulate? 8,000 per hour. Imagine, 8,000 per hour magbabayad yung OFW dito sa Hong Kong sa isang attorney. Diyos ko Lord, bakit po magbabayad yung OFW sa attorney ng consulate? Guys, hindi man lang tinulungan kung anong dapat gawin, hindi man lang siya sinabihan ng consulate na pumunta sa Polo kasi may libre doon na attorney. Bakit ganun? Dapat may malasakit din kayo mga consulate staff dyan, kung anong ipapayo nyo, kung may pera ba ang isang tao or wala, kung may panlaban ba. Dapat po mag-advise kayo na pumunta siya ng Polo at doon magreklamo at kumuha ng free attorney. Hindi po yung sabihan nyo lang na need mo magbayad ng 8,000 Hong Kong dollar per hour at 500 US HKD para ituloy yung kaso. Wow! Saan po kami kukuha ng ganong kalaking bagay?
'di ba? Mga OFW dito sa Hong Kong, maraming mga problema po. Marami, hindi lang nag-iisa. So yan, nakakasama lang talaga ay yung mga ibang staff ng consulate ay hindi sila nagbibigay ng tawag dito, yung parang advice na lang sana para sa kabayan natin na na-trauma. Hindi po biro yung ganung bagay, guys. Nakaka-trauma po yun, no? So dapat anuhin natin ng maayos. So sa OWA natin dyan, sa polo natin dito sa Hong Kong, pakitulungan naman po ang ating OFW or palagahan naman natin yung mental health ng isang OFW na naranasan yung trauma na to. Kasi para po hindi siya maulit sa ibang mga employer na naghaharas sa kanilang mga helper. So, yun lang po. Maraming salamat and thank you everyone and God bless. I love you.